Si Sisa ay lakad-takbong umuwi sa kanyang dampa. Gulong-gulo ang kanyang isipan at di mawari kung bakit sa kanya nangyari ang kasawian. Pinangaykayan ng takot si Sisa, lalo na't nakita niya ang dalawang gwardiya sibil. Nasaan na ba kasi yung isang bata? Kailangan din natin yung mahuli. Tama. Asan na ba yung mga yon? Halina. Saan na kaya yun? Ayun! Hoy, diyan ka lang! Narinig nyo ba yon? Andun! Babae, magtapat ka sa amin. Kung hindi, igagapos ka namin. Hinahanap namin ang mga anak mo. Ang malaki ay nakatakas. Ang maliit nasa na. Mga Ginoo, si Crispin po ay hindi ko na nakikita. Kilala ko po siya sa kumbento, ngunit hindi ko siya nakita. Kung ganon, ibigay mo sa amin lahat ng iyong salapi upang hindi ka namin huliin. Ang aking mga anak ay hindi nagnanakaw. Halagigin niyo ang aming bahay kapag may nakita kayo na kahit ano. Gawin niyo sa amin ang inyong gusto. Kung gayon, isasama ka namin sa kwartel. Si Sisa ay nasa gitna ng dalawang kawal sa kanilang paglalakad. Para siyang tinakloban ng langit at lupa. Siya ay tumatangis at itinatangis niya ang kanyang kaapihan, lalo na't siya ay nalimot na ng lahat. Ano meron kaya doon, no? Hindi ko alam. Nagawa nun? Baliw ba yun? Walamig po ako. Awak po kayo sa akin. Dalawang oras nang nakakulong si Sisa. Nakadukmo siya sa isang sulok, magulo ang buhok, at malapit nang mabaliw sa dami ng iniisip. Tanghali na nang nalaman ng Alperes na nasa kulungan si Sisa. Ang unang iniisip ng Alperes ay ang pawalang halaga na pagsumbong ng pura. Yan ay kagagawan lamang ng kura. Kung ibig niyang maibalik ang pera ay hingin niya kay San Antonio. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Anong oras na? Dapat ko nang palayain si Sisa.